Operator sa Metro Manila, humihirit ng dagdag pasahe. Abandonadong gusali sa Makati, nasunog. At international pop icon na si Janet Jackson, excited na sa kanyang concert sa PICC mamaya. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Inaabangan ang paglantad ni Senator Ping Lacson mula sa mahigit isang taong pagtatago. Yan ay matapos ibasura ng Court of Appeals ang Dasar Corbido double murder case at ipawalang bisa ang warrant of arrest laban sa kanya. Narito ang report ni Teresa Andrada. We are humbled by the decision of the Court of Appeals. They showed courage and integrity in dismissing the case against Senator Lacson. Mangiyak-ngiyak ang abogado ni Senator Ping Lacson na si Attorney Alex Avisado nang mabalita ang ibinasura ng Court of Appeals ang kasong double murder laban sa kanyang kliyente. Sabi ni Avisado, malaya nang lumantad ang senador ngayong nabasura na ang kaso at wala na ring bisa ang warrant of arrest. Ang kapatid naman ng senador na si Cristina Lacson Diaz, sinabing tagumpay raw para sa katotohanan at hustisya ang desisyon ng Court of Appeals. Dininig daw ng Panginoon ang kanilang dasal. Sa 80 pahinang desisyon, kinatigan ng Special 6 Division ang petisyon ni Lacson na humihiling na ipawalang bisa ang warrant of arrest laban sa kanya kaugnay sa pamamaslang sa PR man na si Bobby Dacer at driver niyang si Emmanuel Corbito. Sinabi ng korte na walang basihan ang aligasyon ng pamilya Dacer na si Lacson ang mastermind sa pagpatay sa PR man dahil lang daw kontra si Dacer sa pagtatalaga kay Lacson bilang PNP chief. Ayon pa sa korte, hindi raw maituturing na credible at mapagkakatiwala ang testigo ang dating tauhan ni Lacson sa Presidential Anti-Organized Crime Task Force o PAOTF na si dating Police Senior Superintendent Cesar Mancao na nagdawit kay Lacson sa pamamaslang. Under oath, ilang beses daw kinontra ni Mancao ang kanyang sarili sa kanyang affidavits at ang inconsistency sa mga pahayag ng dating pulis ay nakaapekto raw sa kredibilidad nito. Katunayan, sa 2001 at 2007 affidavit daw ni Mancao, hindi niya binanggit o isinangkot si Lacson sa di umano'y special operation kontra umano kay Dacer. Taliwas na nakasaad sa kanyang 2009 affidavit kung saan sinabi raw kay Mancao ni Michael Ray Aquino na inaprubahan daw ni Lacson na nooy PNP chief ang special operations. Sabi ng korte, dahil di nakitaan ng probable cause para sampahan ng kaso ang senador, dapat mangibabaw daw ang doktrina ng presumption of innocence kay Lacson. Bago lumabas ang desisyon, target na ng isang manhunt operation ng NBI si Lacson. Ilang raid na nga ang ginawa ng NBI sa mga lugar na sinasabing pinagtataguan ng senador. Pero nananatiling malapalos sa dulas ang senador. Si Justice Secretary Laila De Lima na siyang nag-utos sa agarang pag-aresto kay Lacson, tumanggi munang magbigay ng pahayag dahil di pa raw nababasa ang desisyon ng Appellate Court. Ang abogado naman ng pamilya Dacer ayaw rin munang magkomento. Si Pangulong Aquino naman na kilalang malapit kay Lacson, tumanggi rin munang magkomento sa pagbasura sa kaso. Para sa unang balita, Teresa Andrada reporting. Kaugnay ng balitang yan, makasama natin live sa studio si Atty. Ferdinand Topacio, abogado ni dating Senior Superintendent Cesar Mancao. Atty. Topacio, good morning. Magandang umaga, Igan, at sa lahat ng mga kapuso, magandang umaga rin po. Napakaaga ba magdiwang ng kampo ni Senator Lacson? Para sa amin po ay opo. Wala naman pong masamang magdiwang sapagkat balita namin may fireworks na nga daw at maigi naman buhay ang mga kababayan natin sa Bukawi. Ngunit ito pong desisyon na ito ay hindi pa naman po final and executory. Mayroon pa pong 15 araw na maghain ng motion for reconsideration ang people of the Philippines na kinakatawan po ng Department of Justice at ang pamilya Dacer po na kinakatawan po ng mga pribadong mga abogado. Ayon po sa Court of Appeals, hindi raw maituturing na credible at mapagkakatiwala ang testigo si Cesar Mancao. Ano pong reaksyon niyo rito, Atty.? Alam niyo po, ang nagtataka lamang ako, although under an abnormal criminal justice system, we lawyers really expect the unexpected, ay bakit po sa isang petition for certiorari ay dinesisyonan po ng Court of Appeal sa isang bagay na properly po dapat ay depensa po sa isang full-blown trial. Ngunit katulad nga po ng paulit-ulit naming sinasabi, dito po sa ating bansa ngayon, ang batas po ay parang sapot ng gagamba. Ang maliliit lamang po ang nabibitag, ngunit kung ikaw ay malaki at maimpluwensya, ikaw ay lulusot lamang. So ano po susunod na hakbangin ninyo kaugnay nitong kasong ito laban kay Senator Lacson? Kami naman po ni Ginoong Mancao ay hindi direktang mga parties dito, ngunit makikipagsanib puwersa po kami
syempre po sa people of the Philippines, sa pamilya Dacer, upang ito po ay apilahin. At hindi pa naman po tapos. Kumbaga sa boxing, ito ay kalagitnaang round pa lamang at hindi pa po nagtatapos ang laban sa parting ito. Okay, maraming salamat, Tony Ferdinand Topacio, abogado po ni dating Senior Superintendent sa Mangkao. Mamaya abangan niyo po ang ating panayam sa abogado naman ni Senator Pamphilo Lacson at ang pamilya Dacer. Samantala, Ombudsman Merceditas Gutierrez maghahain ng manifestation sa Sandigan Bayan. Kaugnay ng rekomendasyon ng Senado na iurong ang plea bargain agreement kay dating AFP Comptroller Carlos Garcia. Pero nangangamba ang ilang senador na hindi na makakasuhan ng plunder ang retiradong general. Narito ang report ni Ruth Cabal. Diretsahan ang tanong ni Senator Franklin Drilon sa Ombudsman sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Pwede raw ba nitong bawiin ang plea bargain agreement nito kay dating AFP Comptroller Carlos Garcia? Total may mga bagong testigong lumutang para idiin si Garcia sa di umanay pangungulimbat nito ng mahigit 300 milyong piso sa pondo ng AFP. It is not a matter of saying yes or no because many people, nanonood po ang ating publiko. Kung sasabihin ko po i-withdraw ngayon, dapat po pag nag-withdraw ako, meron naman po akong justification. Yung justification, narinig mo rito yung testimony under oath. Mr. Chairman, we will file a manifestation to that effect. Thank you very much. To the effect that The effect that there is this recommendation coming from this body that we should withdraw the plea bargain agreement. and therefore that the approval of the plea bargain should be held in abeyance. And we leave it up to the discretion of the court. Pero sa pag-usad ng pagdinig, nabuo ang paniwala ng ilang senador na ano pa nga ba naman ang babawiing plea bargain agreement ng Ombudsman kung lumalabas na halos aprobado na rin ito ng Sandigan Bayan. Sa kasunduan kasing ito, naghain ng guilty plea si Garcia sa mas mababang kasong indirect bribery mula sa orihinal na kasong plunder, kapalit ng pagsuko ng 135 million pesos. Dahil mas mababa na ang kaso, pinayagan na siya ng Sandigan Bayan na magpiyansa. Pangabatuloy ng ilang senador, baka di na maibalik pa sa plunder ang kaso laban kay Garcia dahil lalabas na double jeopardy ito. Ano? Just a minute, Mr. Senator. It is unintelligible to me as a former RTC judge. What? It is so simple. Ang plunder, hindi pwedeng i-bail. Ang plea bargain, kailangan aprobahan ng korte. Then I asked the Sandigan, what on earth are you thinking? Sa tingin ko, nawala na yung plunder sa kaso eh. Bribery na lamang ang pending laban sa kanya. Kaya nga nakapag-bail na siya eh. Hindi po ba? Yes. And in that sense, the plea bargain has already been partially executed. Yes, Your Honor. If that's the case, you have no remedy. The double jeopardy will set in. Lalo pang nagduda ang mga senador sa plea bargain agreement dahil di raw nasunod ang isang kondisyon ditong may pera pang dapat isoli si Garcia. Kinumpirma kasi ng Anti-Money Laundering Council noong 2004, ilang araw bago lumabas ang freeze order sa mga bank account ni Garcia, nakapag-withdraw na pala ang pamilya Garcia ng kabuoang 128 million pesos sa loob lang ng 4 na araw. Did you ask him to restitute this amount? Yes, Your Honor. And that was, in fact, the very first condition that we asked him before we agreed to any plea bargaining agreement. And the condition was not complied with. Yes, Your Honor. And notwithstanding the fact that the condition was not complied with, you proceeded to enter into this plea bargaining. Yes, Your Honor. And where did you place them? With Mr. Chair, Your Honor, with due respect, Your Honor, this case is still pending with Sandigan Bayan. I would like to invoke my constitutional against self-incrimination. Dahil wala pa naman daw ang desisyon ng Sandigan Bayan kung aaprubahan o hindi ang plea bargain agreement, sinabi ng Ombudsman na bukas daw sila sa pagre-repaso sa kaso ni Garcia. We're exploring the possibility of a new discovered evidence, Your Honor, because at the time it was filed, Colonel Rabusa was not yet present. Tumanggi na munang magbigay ng pahayag ang Sandigan Bayan pero ilalabas daw nilang desisyon sa plea bargain agreement ni Garcia ngayong buwan. Para sa unang balita, Ruth Cabal reporting. Samantala, bukod kay dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes, dalawa pang dating hepe ng AFP ang nakatanggap umano ng pabaon. Sa muling pagharap ni dating AFP Budget Officer George Rabusa sa Senate hearing kahapon, sinabi niyang tumanggap umano ng 80 milyong pisong pabaon si Roy Simato. 160 milyong piso naman ang nakuha umano ni Diomedio Villanueva. Sinagundahan naman si Rabusa ng kanyang deputy noon na si Colonel Antonio Lim. Ang kwento po ni Lim, siya raw ang personal na nagsasalansa ng pera sa tuwing i-deliver ito sa mga general. Wala pang pahayag sa paratang si Simato na Special Envoy to the Middle East. Hindi pa rin dumadalo sa anumang pagdinig si Villanueva
dahil kakamatay lang po ng kanyang may bahay. Dating COA auditor na si Heidi Mendoza naging emosyonal sa kanyang pagharap sa Senado. Hiniling ni Mendoza sa Senate Blue Ribbon Committee na wag na siyang gawing resource person kaugnay sa sistema sa Commission on Audit. Sa inilabas sa statement ng COA, nagbigay ito ng paglilinaw sa ilang pahayag ni Mendoza. Pinabulaanan ng COA ang sinabi raw ni Mendoza na hindi tinanggap ng komisyon ang kanyang audit report tungkol sa umano'y katiwalian sa pondo ng AFP. Itinalaga raw si Mendoza sa isang interagency investigation, kaya wala raw inaasahang report ang komisyon mula sa grupo. Nalulungkot